Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Yearn Finance. Kaya yan, meron naman po siguro sa inyo rito ang nakakakilala rito kay Yearn Finance. Medyo matagal-tagal na rin po ito. Kaya yung medyo matagal na rito na nandito sa cryptocurrency, yan ay yan siguradong kilala po nyo itong si Yearn Finance. At yan sa balitang ito ay nakakalungkot po sapagkat nawalan po sila ng $1.4 million. At ang dahilan po rito ay dahil sa isang multi-signature script error. Ayan, isa pong error. Kaya kawawa naman po yung mga users dito. Kaya kung meron po sa inyo rito ang gumagamit pa rin or user ng Yearn Finance ay ayan, nakakalungkot po yung nangyari ngayon dito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, decentralized protocol Yearn Finance lost 1.4 million due to a multi-sig script error. Yan, malaki po niyan, $1.4 million. Information about this appeared on the project's GitHub page, which led to significant price slippage in arbitrageurs making money from the error. The Yearn Finance team appealed to project users who received assets due to a bug with a request to return the funds. Kaya yan, at least hindi naman po hacker yung kumuha rito. Parang take advantage po yung pagkakamali sa script. Ayan, yung nag-take advantage po rito ay yung mga arbitrageurs. Ayan. Ito yung mga yung nagbebenta sa kinukuha po nila yung mga arbitrageurs na ito ay kumikita po sila sa difference, yung pagkakaiba ng mga prices sa iba't ibang mga exchanges. Kaya sabihin natin kung ditong si Exchange A at saka meron tayong Exchange A at saka si Exchange B. Ngayon ay may isang crypto asset na mas mura kay Exchange A. Ngayon, ang gagawin ng arbitrators ay bibili siya ng yung crypto asset dito kay A at ibebenta niya kay B hanggang sa magkaroon ng equal yung hanggang sa mag-equal yung presyo ng dalawang exchange. Pero yung nangyari po kasi rito kay Yearn Finance ay error lamang po. Nagkaroon ng error sa kanilang multi-sig, kaya multi-sig script. Kaya ayan, nakikiusap po ang Yearn Finance team na sana ay ibalik ng mga project users yung kanilang mga nakuhang pera rito. Ayan, sa pag-exploit sa error na ito ng kanilang multi-sig script. The error occurred when Yearn Finance converted his YVault YPY curve obtained through farming fees into stable coins on the decentralized exchange CowSwap. Kaya ayan, dito po galing yung error, yung kanilang pag-convert dito sa kanilang liquidity pool. Ayan, mula sa vault sa vault na liquidity pool ng ayan, Y-curve. Ayan, papunta po yata ng Y-curve. Ayan, a faulty multi-signature caused Yearn's entire treasury balance of 3,794,894 LP YCR VV2 tokens to be swapped. Kaya yan po, ito po yung nagkaroon ng error. Yan, faulty multi-sig script. Yearn Finance suffered a significant setback when it received 779,958 YVault DAI tokens from the transaction, causing the value of the liquidity pool from its treasury to drop 63% from the LP YCR VV2 spot price at the time. According to Etherscan, one arbitrager has already transferred 2 ETH worth $4,500 back to Yearn's treasury address. Ayan, meron naman daw pong isang mabait na arbitrager na binilik na po niya yung kanyang nakuha na 2 Ether na nagkakalaga po ng $4,500. Kaya ayan, pero nag-iisa pa lamang po siya. Sana ay ganun rin yung gawin ng iba.
Yearn said it will separate the liquidity owned by the protocol into specific governing contracts, implement human-readable output messages, and introduce a stricter price impact threshold to prevent similar mistakes in the future. Kaya yan, natuto po ang Yearn Finance. At yan, sinisiguro po nilang hindi na ulit mauulit ang kanilang pagkakamali na ito or error. In April, Yearn Finance lost more than $10 million in various stablecoins due to a misconfiguration of one of its tokenized stablecoins. The attacker allegedly took advantage of a vulnerability in the YUSDT smart contract to use $10,000 and USDT to issue over 1 quadrillion tokenized YUSDT stablecoins. Ayan, hindi po ito yung kauna-unahan na nawalan ng funds si Yearn Finance. Meron pa nitong nakalipas na buwan ng April ay yan, 10 million po yung nawala sa kanila. Ayan, at ito naman po ay kagagawan naman po ng hacker. Yan, tinake advantage ng hacker yung vulnerability ng YUSDT smart contract. Yan po yung balita dito kay Yearn Finance. Ayan. Kaya kung ganito po na laging nagkakaroon siya ng problema, error, ay talagang matatakot po yung mga users ni Yearn Finance. Kaya hindi po maganda yung ganito. Pero at least natututo sila at talagang nag-i-improve naman po siguro sila. Ayan, at gumagawa sila ng hakbang para hindi maulit yung kanilang mga previous na mga pagkakamali. Ang problema dito ay kung naulit-ulit ito sa pangalawang beses at parehong error o parehong pagkakamali ay ayan, diyan na tayo medyo matatakot. Ayan. Kasi iba naman po yung nangyari yun itong yung nakalipas na April, buwan ng April, kasi hacking yun. Tapos yung ito naman ay talagang error lamang sa kanilang multi-signature script. Kaya yan, sana ay yung mga arbitrager ay binigyan sana ng compensation. Yan, at least yung mga arbitrager ay siguro ang ibabalik lang nila ay mga 90%. Yan, sa kanila na reward na sana nila yung 10%. Kasi yung multi-signature script error na ito ay hindi naman po talaga sila yung may mali rito. Ayan, mismong yung team ng Yearn Finance ang may mali rito. Sila po ang may trabaho nito na ayusin nila yung kanilang system na para walang error. Kaya at least man lang ay bigyan sana yung mga arbitrager ng at least compensation para yan kung ibabalik nila yung kanilang mga nakuha dito. Yan, sa pag-arbitrage. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.